Tahimik ang buong bahay ng gabing iyon. Tapos na ang hapunan. Tapos na rin ang maingay na tawanan ng aming mga magulang sa kusina. Nasa kanya-kanyang silid na sina Mama Dalisay at Papa Erminio at tanging kami na lang ni Kuya Vino ang naiwan sa sala. Nakaupo siya sa lumang sofa, hawak ang cellphone niya, habang ako naman ay parang kandilang nauupo sa kabila. Sa bawat segundo ng katahimikan, ramdam ko ang malakas na tibok ng puso ko. Hindi na normal, kundi parang pinupukpok ng martilyo. Humihinga ako ng malalim pero parang hindi sapat ang hangin. Matagal ko na itong iniwasan, matagal ko na ring itinago, pero ngayong gabi, hindi ko na kaya. Kuya, tawag ko, mahina, halos pabulong lang. Napatingin siya agad. Wala naman siyang ginawang kakaiba, pero ang simpleng pag-angat ng mga mata niya ay parang umilaw ng apoy sa loob ko. Oh, bakit? May problema ka? Tanong niya. Natural lang ang tono, pero ako, parang gusto ko nang umatras. Umiling ako. Hindi ganon. Pinatong niya ang cellphone sa tabi niya saka umayos ng upo. Ramdam ko agad ang paglapit ng presensya niya. Parang dumidikit ang init ng katawan niya sa akin kahit may pagitan pa. Nakatingin siya ng diretso, naghihintay. At doon ko naramdaman ang lalim ng bigat na dinadala ko. Kuya, ulit ko, nanginginig ang boses. May gusto akong aminin. Matagal ko na to tinatago. Nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa pagiging kaswal naging seryoso. Nakakunot ang noo niya, pero hindi siya nagsalita. Parang binibigyan niya ako ng espasyo para tapusin ang sinimulan ko. Humigop ako ng hangin, pero hindi pa rin sapat. Tumulo ang malamig na pawis sa sentido ko. Hindi ko alam kung tama. Baka magalit ka, baka mawala lahat ng meron tayo. Lara, ano ba yan? Sabi niya, halos may halong pag-aalala. Nakakatakot ka magsalita. At doon parang wala na akong choice kundi itapon ang lahat ng itinatago ko. Kuya, napapikit ako, saka dahan-dahang idinilat ang mga mata ko at diretso siyang tinitigan. Mahal kita, hindi lang bilang kapatid. Parang huminto ang oras. Nanlaki ang mga mata niya. At ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Nakatitig lang siya sa akin. Hawak pa rin ang hininga. At ako naman ay para nang nilamon ng lupa. Gusto kong bawiin, gusto kong umalis, pero huli na. Ang katahimikan ay parang kulog sa loob ng bahay. Ramdam ko ang init ng hininga ko. At pati ang kanya, mula sa distansya naming hindi ganoon kalayo. Ang mga mata naming dalawa ay nagkakandado, parang may sariling mundo. Wala na ang ugong ng electric fan. Wala na ang tiktak ng orasan. Ang naririnig ko lang ay tibok ng puso ko. At sigurado akong siya rin. Lara, sa wakas binitawan niya ang pangalan ko. Mahina, halos pabulong, pero puno ng bigat. Hindi niya alam kung paano tatapusin ang sasabihin niya. At doon ko na-realize. Ang simula ng lahat ng pagbabago ay nagsimula na. Ang tanong, handa ba kami sa presyo ng katotohanan ito? Habang nakatitig ako kay Kuya Vino sa sala nung gabing ako'y nagtatapat, biglang bumalik sa akin ang alaala ng isang gabing hindi ko kayang kalimutan. Isang gabi na nagsindi ng apoy sa dibdib ko. Apoy na kahit pilit kong patayin ay lalong lumalakas. Noong panahong iyon, malakas ang ulan. Galing kami sa isang simpleng salo-salo sa kapitbahay at magkasabay kaming umuwi. Wala kaming payong, kaya tumakbo na lang kami papunta sa bahay. Basang-basa, nagtatawanan at parehong giniginaw. Ang tanga natin, di ba? Bakit hindi tayo nanghiram ng payong kay tita? Sabi ko habang pigilang panginginig, umiling si Kuya Vino, tumatawa. Kasi akala mo ang bilis ng paa mo. Tingnan mo tuloy, basang sisiw ka. Napailing ako pero napangiti rin. Nang makapasok kami, agad niyang isinara ang pinto at tumingin sa akin. Pareho kaming nakatayo roon. Ang sahig ay basa sa mga patak mula sa aming mga damit. At sa gitna ng katahimikan, bigla kong naramdaman ang kakaibang init na nanggagaling sa mga mata niya. Magbihis ka na, baka sipunin ka, sabi niya. At agad niyang kinuha ang tuwalya sa aparador. Inabot niya iyon sa akin. Pero sa halip na simpleng abot lang, siya mismo ang tumapat at pinunasan ang buhok ko. Dahan-dahan, maingat, at para bang bawat galaw ay may laman. Kuya,
Kaya ko naman. Mahina akong protesta. Pero hindi ko maiwasang mapatitig sa kanya. Ang lapit ng mukha niya. Kitang-kita ko ang bawat patak ng tubig sa kanyang buhok, ang bawat paghinga niya na mainit kahit giniginaw kami. Shhh! Tahimik ka na lang, sagot niya. Halos bulong at doon natigilan kami pareho. Para bang bigla naming napansin ang distansya naming halos wala na. Naroon ang tuwalya sa pagitan. Pero mas nangingibabaw ang init ng hininga niya sa mukha ko. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Pero bigla kong naramdaman ang pagbilis ng tibok ng puso ko. At bago ko pa makontrol ang sarili ko, niyakap niya ako, mahigpit. Hindi tulad ng normal na yakap ng isang kuya, kundi isang yakap na may bigat, init, at kung ano pang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Giniginaw ka, bulong niya. Pero alam ko, hindi lang iyon ang dahilan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang dibdib habang nakadikit ako sa kanya. Ramdam ko ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa gilid ng aking pisngi. At sa sandaling iyon, gusto kong tumigil ang oras. Gusto kong manatili sa yakap na iyon kahit alam kong mali. Pero mabilis din siyang bumitaw. Para bang biglang natauhan. Umiling siya, tinapik ang balikat ko at umiwas ng tingin. Magbihis ka na, Lara. Baka magkasakit ka. Nagkibit lang ako ng balikat. Pilit na pinapakalma ang sarili. Pero mula sa gabing iyon, alam kong may nabago. Alam kong hindi na kami basta magkapatid lang. At iyon ang gabing paulit-ulit bumabalik sa isip ko. Ang gabing naging dahilan kung bakit napakabigat ng pagtatapat ko. Dahil mula noon, ang bawat titig niya, ang bawat haplos, at ang bawat ngiti ay may ibang kahulugan na para sa akin. Tahimik. Parang pinutol ng hangin ang bawat tunog sa paligid. Nakatitig lang si Kuya Vino sa akin, habang ako ay halos hindi makahinga. Matapos kong ibulalas ang mga salitang matagal kong itinago. Mahal kita, hindi lang bilang kapatid. Umalingaw-ngaw pa rin yon sa tenga ko, kahit ilang segundo na ang lumipas. Parang hindi siya agad makapaniwala sa narinig. Nanatili siyang nakaupo, nakakunot ang noo, hawak ang kanyang tuhod na para bang may pinipigilan sa loob niya. Lara, mahinang tawag niya, mabigat at puno ng kaba. Anong sinasabi mo? Napakagat ako sa labi, halos lumuha. Kuya, totoo to. Matagal ko nang nararamdaman. Sinubukan kong itago, sinubukan kong kalimutan, pero hindi ko na kaya. Napatayo siya bigla. Tinakpan ng kamay ang kanyang bibig, saka naglakad pabalik-balik sa harap ko. Kita ko ang pag-igting ng kanyang panga at ang mabilis na paghinga niya, para siyang naglalaban sa sarili. Hindi pwedeng to, Lara, mariin niyang sabi. Pero mahina lang ang boses, parang kinakausap din niya ang sarili. Magkapatid tayo. Ano bang iniisip mo? Napayuko ako pero hindi ako umatras. Alam ko, kuya, alam kong mali. Pero ano ang gagawin ko kung ito ang nararamdaman ko? Sandali siyang tumigil, tinitigan ako ng diretsyo. Doon ko nakita ang kakaibang kislap sa mata niya. Hindi yun purong galit. May halong takot, may halong pag-aalinlangan at may kakaibang apoy na hindi niya maikubli. Lara, muli niyang sambit. Mas malapit na ngayon. Halos ramdam ko ang init ng kanyang hininga. Hindi mo dapat sinasabi to. Hindi mo dapat nararamdaman to. Pero nararamdaman mo rin, hindi ba? Halos pabulong kong tanong. Nanginginig ang boses ko na nahimik siya. At ang katahimikan na iyon ay mas malakas pa kaysa sa kahit anong sagot. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Pero hindi rin siya makaiwas. Naramdaman ko ang dahan-dahang paglapit niya. Hanggang halos magkadikit na ang aming mga tuhod. Hawak niya ang kanyang ulo. Parang sinusubukang pigilan ang isang bagay na ayaw ko mawala. Lara, bulong niya ulit. Mas mahina, mas puno ng sakit. Tigilan mo na to, bago pa tayo mas lumalim. Pero habang sinasabi niya iyon, hindi niya namamalayan na lalong humihigpit ang titig niya sa akin. Para bang may apoy na gustong sumabog mula sa kanyang mga mata. Apoy na parehong naglalason at nagbibigay init sa aking dibdib. Nang tumulo ang luha ko, agad siyang napalapit, hawak ang aking balikat.
huwag kang umiyak. At sa higpit ng pagkakahawak niya, ramdam ko ang panginginig ng kanyang mga kamay. Hindi ito simpleng awa lang. May tinatago siyang damdamin at alam kong naroon iyon. Galit ba iyon o isang lihim na pagkilala na pareho naming hindi kayang tanggapin? Sa pagitan ng kanyang mga salita at kanyang mga mata, alam kong may isa pang kwento na hindi niya masabi. At iyon ang naging mitya ng apoy na lalo lang palalakihin ng mga susunod na gabi. Mula noong gabing iyon, hindi na naging katulad ng dati ang lahat. Para bang may manipis na kurtina na nakaharang sa pagitan namin ni Kuya Vino. Kurtinang hindi nakikita ng iba. Pero ramdam naming dalawa sa bawat sulyap, bawat hinga, bawat paglapit. Hindi na siya kasing gaano kabiro tulad ng dati. Kung dati ay basta na lang niya akong aakbayan kapag nanonood kami ng TV. Ngayon ay nagdadalawang isip siya. Pero sa tuwing sinusubukan niyang umiwas, nararamdaman ko rin ang mga mata niyang sumusulyap ng palihim. Mga matang mabilis umiwas kapag nahuli ko. Ako man, hindi na makapagsalita ng normal. Kapag nagtatama ang aming mga tingin sa hapagkainan, agad akong namumula. Agad akong yumuyuko. Si Mama Dalisay naman laging nagtataka. Bakit parang ang tahimik niyo nitong mga araw? Nag-away ba kayo? Tanong niya minsang nag-aalmusal kami. Ay, hindi po ma. Siguro pagod lang. Mabilis kong sagot. Nakita ko si Kuya na tumangulang, pero hindi nagsalita. Si Papa Erminio naman ay laging abala, kaya't hindi siya gaanong nakakapansin. Ngunit si Mama ramdam ko ang kutob niya. At ang pinakakinatatakutan ko, baka tama siya. Hindi lang pamilya ang nakapansin, pati si Amihan matalik kong kaibigan. Hoy Lara, bulong niya isang hapon sa kantin ng school. Parang iba ka na ang lungkot mo minsan. Tapos bigla kang nakangiti mag-isa. Spill the tea, Bess. Anong nangyayari? Napangiti lang ako pilit at umiling. Wala Amihan. Ewan, siguro stressed lang. Ngunit kilala ako ni Amihan. Stressed? Bakit kapag nakikita kita sa labas ng gate, sabay lagi kay kuya mo, tapos iba yung tinginan nyo? Don't tell me. Tumigil siya. Tinitigan ako ng diretso. Parang naghihintay ng kumpirmasyon. Pinutol ko agad ang usapan. Huy, imagination mo lang yan. Tigilan mo ako. Pero sa loob-loob ko, kabado ako. Dahil kung si Amihan na hindi naman madalas kasama sa bahay ay nakapansin, paano pa kaya ang mga tao roon? Bawat gabi, mas lalong bumibigat ang katahimikan sa pagitan namin ni Kuya Vino. Kapag nagkakasabay kaming manood ng TV, ramdam ko ang kanyang presensya, mas malakas pa kaysa sa mismong palabas. Kapag magkalapit ang aming mga braso, para akong nakukuryente. Minsan nahuli ko siyang nakatitig sa akin. Hindi bilang kapatid, kundi bilang isang taong pilit nagtatago ng damdaming hindi dapat mabunyag at ako, kahit gaano ko gustong pigilan, hindi ko rin kayang itanggi. Lalo lang akong nahuhulog sa mga titig niyang iyon. Ang mga simpleng biro, nagiging mabigat. Ang mga simpleng hawak, nagiging lihim na apoy. At kahit parehong nagtatago, malinaw na malinaw sa amin ang katotohanan. May namamagitan na sa aming hindi pwedeng malaman ng iba. Habang tumatagal, mas lalong nagiging delikado. At sa bawat araw na lumilipas, pakiramdam ko'y isa na lang ang hinihintay. Ang mabuking kami ng taong hindi dapat makaalam. Mag-isa ako sa aking silid ng gabing iyon. Tahimik, maliban sa mahinang ugong ng bentilador na paikot-ikot, pilit tinataboy ang init ng hangin. Nakahiga ako pero hindi mapakali. Paulit-ulit akong gumulong sa kama, na parang hindi ako makahanap ng posisyon para makatulog. Ang mga mata ko, nakapikit man, ay parang projector na paulit-ulit na nagpapakita ng eksena sa sala. Ang pagtatapat ko, ang mga mata ni Kuya Vino, at ang bigat ng katahimikan sa pagitan naming dalawa. Tama ba ang ginawa ko? Tanong ko sa sarili ko, habang nakatitig sa kisame. Kung titingnan, ang pag-amin ko ay dapat nagbibigay kalayaan. Ilang taon ko ring kinulong sa dibdib ko ang damdaming iyon. Ilang beses kong sinubukan itong itago sa mga biro, sa mga tawa, at sa mga gabing umiiyak ako ng palihim. Pero ngayong nailabas ko na, bakit parang mas mabigat?
Bumangon ako at umupo sa gilid ng kama. Pinisil ko ang sarili kong mga palad. Ramdam ko pa rin ang panginginig noong sandaling iyon. Ang boses niya na parang tinatanggihan ako pero ang mga mata niya hindi nagsisinungaling. Doon ako mas nalilito. Naalala ko ang gabing pareho kaming nabasa sa ulan. Ang mahigpit niyang yakap, ang init ng kanyang dibdib na halos lamunin ako. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang tibok ng kanyang puso. Mabilis, halos sabay sa akin. Kung ordinaryong kuya lang siya, bakit ganon ang yakap na iyon? Bakit ganon ang titig na iyon? Bakit ako nabihag? Napangiti akong mapait. Siguro mali talaga. Alam kong delikado. Isang maling galaw at maaaring masira ang lahat. Hindi lang ako, hindi lang si kuya, kundi pati ang pamilya naming buo. Ano na lang ang iisipin ni na Mama Dalisay at Papa Herminio kung sakaling malaman nila? At si Amihan, paano kung matuklasan niya ang totoo? Ngunit sa kabila ng lahat ng takot, hindi ko kayang itanggi ang katotohanan. Sa bawat pagsasara ko ng mga mata, bumabalik ang mga alaala. Ang ngiti ni kuya tuwing nagbibiro siya, ang mga mata niyang parang humihinto ang oras kapag nakatitig sa akin, at ang boses niyang palaging nagbibigay ng seguridad. Hindi ko kayang burahin. Bulong ko sa sarili. Kahit mali, kahit bawal, kahit masakit. Humiga ako ulit at niyakap ang unan. Pilit pinipigilan ang luha. Pero sa ilalim ng lahat ng kaba at takot, may apoy na ayaw mamatay. Isang apoy na nagsisimulang kainin ang bawat parte ng pagkatao ko. At doon ko napagtanto. Hindi na ako makakabalik sa dati. Isang linggo matapos ang gabing nagtatapat ako, nanatiling malamig at tahimik si Kuya Vino. Hindi niya binabanggit ang nangyari at kahit anong subok kong makipag-usap, palagi siyang umiiwas. Para akong nakabitin sa ere. Hindi ko alam kung galit pa siya o kung tuluyan na ba niya akong tinalikuran. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga libro sa lumang aparador sa sala, narinig ko siyang nagsasalita sa telepono. Hindi ko sinasadya, pero malinaw ang bawat salita. Hindi mo naiintindihan? Hindi ako pwedeng bumigay. Oo, matagal ko nang nararamdaman ito. Pero paano kung masira ang pamilya namin? Paano kung siya mismo ang masaktan? Ayokong maging dahilan ng pagkawasak nila. Napatigil ako. Nanlamig. Hindi ko kailangan ng pangalan para malaman na ako ang tinutukoy niya. Ibig sabihin, matagal na rin pala niyang nadarama ang lahat ng iyon. Pero pinipigilan niya dahil siya ang kuya. Dahil siya ang dapat magpigil, hindi ako. Naghalo ang saya at bigat sa dibdib ko. Masaya kasi hindi pala ako nag-iisa. Mabigat kasi lalo itong nagpaikot ng gulo sa puso ko. Kung pareho pala kami ng nararamdaman, paano pa kami makakatakas? At doon dumating si Eladio. Si Eladio, ang pinsan naming malapit. Palabiro, magaan kasama, at matagal nang may kakaibang atensyon kay Lara. Sa tuwing pumupunta siya sa bahay, dala niya ang kanyang malakas na tawa at madaling pakisamahan na ugali. Noon, hindi ko ito pinapansin. Pero ngayong alam ko na ang lahat, ramdam ko ang init ng mga mata ni Kuya Vino tuwing naroon si Eladio. Lara, tumatanda ka na ah? Biro ni Eladio habang sabay kaming nag-aayos ng mesa. Kung hindi lang tayo magpinsan, niligawan na kita siguro. Umiling ako at napatawa, pero ramdam ko ang pamumula ng pisngi ko. Hindi ko alam kung dahil sa biro niya, o dahil alam kong nakatingin si kuya mula sa gilid ng kusina. Ang mga mata niya, malamig, matalim, parang may gustong sabihin pero pinipigilan. Pag-uwi ni Eladio ng gabing iyon, hindi nakapagsalita si kuya. Tahimik siyang nakaupo sa sala, hawak ang baso ng tubig, pero kita ko ang mga kamao niyang mahigpit na nakasara. Kuya, mahina akong sambit. Hindi siya agad lumingon. Nang magtagpo ang aming mga mata, doon ko nakita. Hindi galit ang nangingibabaw, kundi selos. Isang selos na hindi niya kayang itago, gaano man siya magpigil. At doon ko tuluyang naunawaan. Ang damdamin niya ay hindi lang simpleng pagtanggap, kundi isang apoy na matagal niyang pinipigilan. At ngayong may ibang lalaking lumalapit sa akin, even if it's just Eladio, our cousin, hindi na niya kayang manatiling tahimik. Lara, bulong niya,
halos pumutol sa katahimikan ng gabi. Wala kang ideya kung gaano kahirap pigilan ang sarili ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig, sabay binilisan ang tibok ng puso ko. Ang lihim na akala kong ako lang ang nagdadala, siya rin pala. Pero sa halip na linawin, mas lalo lamang itong nagdagdag ng apoy at gulo. Dahil kung pareho naming pinipigil pero pareho rin naming ramdam, saan kami dadalhin ng lahat ng ito? Tahimik ang gabi, ngunit para sa akin at kay Kuya Vino, parang bumubulong ang buong mundo sa bawat tibok ng puso namin. Nasa sala kami, mag-isa, ang mga ilaw ng lampara mahina, nagbibigay lamang ng malambot na liwanag sa paligid. Ang paligid ay tahimik, ngunit ang aming mga damdamin ay nagngangalit. Kuya, nanginginig ang boses ko, humahagulgol ng bahagya habang tinatanaw ang kanyang mukha. Bakit ganito? Bakit kahit gusto nating magkalayo, parang hindi natin kayang humiwalay? Hindi niya agad sinagot. Nakatingin lang siya sa akin. Ang kanyang mga mata punong-puno ng sakit at pag-aalinlangan. Kita ko ang bawat paghinga niya. Bawat paggalaw ng dibdib niya na nagpapakita ng labis na kontrol sa sarili. Para bang hawak niya ang apoy sa kanyang mga palad at pinipigil ito mula sa pagsabog. Hindi ko na kinaya. Humakbang ako papalapit sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Parang gusto kong ibuhos lahat ng nararamdaman ko. Ang takot, ang init, ang sakit, at ang pagnanasa. Ramdam ko ang kanyang mga kamay na marahang humawak sa aking likod. At kahit pinipigil niya ang sarili, ramdam ko rin ang kanyang panginginig. Lara, bulong niya, mahina, puno ng kahinaan at pag-aatubili. Hindi natin dapat gawin ito. Hindi tayo pwedeng ganito. Ngunit mas mahigpit ko siyang niyakap. Halos dumikit ang ating mga katawan. Ang init ng kanyang hininga sa aking pisngi. Ang tibok ng puso niya sa dibdib ko. Lahat ay sumabog sa aking damdamin. Halos maglapat ang aming mga labi. Halos naghalo ang init at pangarap ng sandaling iyon. Pero nanatili ang bigat ng konsensya sa pagitan namin. Ang bawat hininga ay may kasamang takot. Ang bawat yakap ay may kasamang pangamba. Alam naming mali, alam naming bawal. At sa kabila ng init, napilitan kaming humiwalay ng kaunti, mga ilong nagkadikit, ang mga mata puno ng luha, ang mga labi na tila nagkakagusto ngunit hindi makapagpatuloy. Kuya, bakit ganito? Bakit kahit sinubukan nating pigilan, ramdam ko pa rin ang init mo, ang titig mo? Tanong ko, umiyak na, Lara, kasi pareho nating pinipigil ang nararamdaman. Pareho nating alam na bawal. At kahit ganito, ayokong masira ka. Ayokong masira ang pamilya natin. Sagot niya, tinutulungan ang sarili na huminga ng malalim. Hindi namin naisip ang oras. Hindi namin namalayan na halos dumami ang pawis sa aming mga katawan. Ang init ng damdamin ay umabot sa sukdulan. Ang katahimikan ng gabi ay nagmistulang sumisigaw sa bawat damdaming hindi maipaliwanag. At sa bawat titig, bawat haplos, bawat paglapit, alam naming wala nang atrasan. Ang puso namin ay sabay na sumabog, ngunit ang utak ay nanatiling nakatali sa takot at konsensya. Ang apoy ay nandoon, ngunit hindi pa handa na ganap na sumiklab. Humagulgol ako sa kanyang balikat, at si Vino naman ay niyakap ako ng mas mahigpit. Parang pinipilit pigilan ang sarili mula sa pagbagsak sa init ng damdamin. Sa gabing iyon, pareho naming naramdaman ang sukdulan ng init, ng pangarap. Kinabukasan, tahimik pa rin ang buong bahay. Ngunit para sa akin at kay Kuya Vino, mas tahimik pa kaysa dati. Parang bawat tunog ay may kasamang pasakit at pag-aalala. Matapos ang gabing iyon, ramdam namin na kailangan naming timbangin ang aming damdamin. Lumapit siya sa akin habang nag-aayos kami ng mga gamit sa sala. Ang mga mata niya, dati punong-puno ng apoy at selos. Ngayon ay may halo ng pagod at sakit. Lara, kailangan nating pag-usapan, bulong niya, mahina ngunit matatag. Umupo kami sa lumang sofa, malapit pero may pagitan. Ang bawat galaw, bawat titig, ay puno ng tensyon. Ang init ng gabing iyon ay nanatili sa hangin, ngunit may bagong kalinawan. Kailangan nating maging totoo sa sarili natin, sabi niya. Pero hindi natin pwedeng pabayaan ang lahat.
Hindi natin pwedeng sirain ang pamilya namin, ang mga taong nagmamahal sa atin. Napailing ako. Alam kong tama siya. Kahit gaano katindi ang init ng damdamin ko, may bigat na nakatali sa puso ko, ang konsensya. Ang bawat pangarap na magkasama, may kasamang panganib na masira ang lahat. Kuya, bulong ko habang pinipilit pigilan ng luha. Ang totoo, mahal din kita, pero alam ko rin na kung susubukan natin, masisira hindi lang tayo, pati ang lahat ng nakapaligid sa atin. Hindi niya agad sinagot. Tumitig lang siya sa aking mga mata. Ang mga kamay niya hawak ang akin ng mahigpit. Para bang sinusubukan naming sabay na huminga, sabay na ilagay sa lugar ang lahat ng emosyon. Siguro, bulong niya, halos pabulong lang. Ang pinakamabuting gawin natin ay magbitaw muna. Kahit masakit, kahit gusto natin ng isa't isa, kailangan muna nating manatili sa tama. Hindi ko maikubli ang sakit. Ang mga alaala ng gabing nagliliyab ang damdamin namin ay bumabalik. Ang titig, ang haplos, ang yakap na halos bumigay sa init. Pero sa kabila ng lahat alam kong tama siya. Okay kuya, sagot ko, mahina, habang pinipikit ang mga mata. Pero gusto kong malaman mo, kahit nagbitaw tayo, ang nararamdaman ko mananatili, hindi mawawala. At dun siya ngumiti. Isang ngiti na puno ng lungkot at pangunawa. Pareho tayo, Lara. Pareho tayo. Nagtagpo ang aming mga kamay. Dahan-dahan, hindi para yumakap sa init, kundi para magbigay ng pangakong, kahit sa kabila ng lahat, mananatili ang pagmamahal. Isang pagmamahal na hindi magtatapos sa konsensya o takot, ngunit mananatili sa puso, lihim at tahimik. Ang init ng damdamin namin ay hindi na sumiklab gaya ng gabing iyon. Ngunit may kapayapaan. May luha, may sakit, ngunit may malinaw na pag-unawa. Minsan, ang tamang desisyon ay hindi ang nagbibigay kasiyahan sa puso sa ngayon, kundi ang nagbibigay kaligtasan sa lahat. Sa gabing iyon, natutunan naming mahalin ang isa't isa, sa paraan na hindi nakakasira, kahit na masakit. Tahimik ang bahay noong gabing iyon. Ang lampara sa sala ay nakabukas pa rin, nagiiwan ng malambot na liwanag sa paligid. Nakaupo ako sa lumang sofa, hawak-hawak ang tasa ng mainit na tsokolate, ngunit hindi ako makausad sa init ng alaala ng mga nakaraang linggo. Si Kuya Vino, sa kabilang dulo ng silid, nakaupo rin, tahimik, tila pinipilit ayusin ang kanyang sarili. Ang kanyang mga mata, kahit nakatingin sa sahig, ay puno ng malalim na emosyon, pagod, lungkot, at isang uri ng pagmamahal na hindi kayang ipakita sa mundo. Lara, bulong niya halos hindi marinig. Alam mo, kahit ganito, kahit na hindi natin pwede, mahal din kita, palaging mahal. Napangiti ako malungkot. Alam ko kuya, at mahal din kita, pero sa ganitong paraan hindi tayo pwede. Nagtagpo ang aming mga kamay sa gitna ng mesa. Hindi para humawak ng init o initin ng isa't isa, kundi para magbigay ng pangakong kahit sa kabila ng lahat, mananatili ang damdamin, tahimik lihim, at malalim ang gabi ay dumaan ng mabilis. Ngunit bawat sandali ay puno ng alaala. Naaalala ko ang gabing umulan, ang titig niya, ang haplos, at ang yakap na halos bumigay sa init ng damdamin. Hindi ko malilimutan. At alam kong hindi rin niya. Lumipas ang mga araw. Bumalik kami sa normal na takbo ng buhay. Nagpatuloy sa pag-aaral, sa trabaho, sa mga simpleng gawain ng pamilya. Ngunit kahit gaano pa kanormal ang araw-araw, ang bawat sulyap, bawat ngiti ay may nakatagong alaala. Ang aming lihim na damdamin ay nanatili sa pagitan naming dalawa. Tahimik ngunit palaging naroroon. At sa bawat gabi na nag-iisa ako, paulit-ulit na bumabalik ang tanong. Kapag ang pagmamahal ay parehong tama at mali, alin ang pipiliin, ang apoy ng damdamin o ang kapayapaan ng konsensya? Hindi ko alam ang sagot. Marahil, sa ibang buhay, sa ibang pagkakataon, pwede naming sundan ang init ng damdamin. Ngunit ngayon, napagpasyahan naming manatili sa tama. Kahit masakit, ang sugat na iyon, ang tanong na ito, ay naging alaala na hindi na mawawala sa akin. Parang isang marka sa puso na paulit-ulit magpapaalala sa init, sa kilig, sa sakit,
At sa lalim ng damdaming hindi pwede ipakita sa mundo, sa huli, natutunan naming mahalin ang isa't isa sa paraan na hindi nakakasira. Ang tamis ng pagmamahal ay naroon, ngunit may kasamang pait. Isang pag-ibig na lihim, tahimik, at mananatiling alaala. Isang apoy na hindi sumiklab, ngunit hindi rin namatay. At sa bawat gabi, habang pinipikit ko ang mga mata, lagi kong tanong sa sarili, kapag ang puso at konsensya ay naglalaban, alin ang pipiliin mo? Ang init ng damdamin o ang kapayapaan ng lahat?